President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pilipinas, hatid po namin sa inyo ang mga detalye tungkol sa pagdalo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lamang na 43rd ASEAN Summit at ang mahalagang pagtugon niya sa usapin ng presyo ng bigas. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Bago tumungo sa Indonesia nitong nakaraang Lunes para sa 43rd ASEAN Summit, binigyan linaw ng Pangulo ang basehan ng pagpapatupad ng price ceiling sa kada kilong presyo ng regular at well-milled rice sa merkado. Ang paliwanag ng Pangulo, sama-sama nating alamin. Sa gitna ng alalahanin ng mamamayan tungkol sa presyo ng bigas, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatakda ng kada kilong presyo ng regular milled at well-milled rice sa pamilihan. Sa bisa ng Executive Order No. 39, sinimulan na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng 41 pesos na price cap para sa kada kilo ng regular milled rice, habang 45 pesos naman ang price ceiling sa kada kilong well-milled rice. Kaya bago rin lumipat ang kanyang delegasyon patungong Indonesia para sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, agad na ipinaliwanag ng Pangulo ang aniyay pakikialam ng gobyerno sa presyo ng bigas sa merkado. Hanggat maaari, ayaw kong pakialaman ang merkado at pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit nahirapan na ang tao, kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao, dapat naman huwag na natin dagdagan ng ilang kahirapan. Kaya naman, ang unang araw ng pagpapatupad ng price cap para sa mas murang presyo ng bigas, agad na pinilahan ng mga mamimili. Malaking tulong sa ng presidente natin, okay para sa akin. Kasi kakain ka kahit walang ulam di ba? Tama lang, para hindi lagi pag gusto nila magtaas, magtataas. Mas okay na yung ganito. Ang iba't ibang ahensya naman ng pamahalaan nagsagawa rin ng monitoring sa pagsunod ng mga retailers sa price cap. Alinsunod rin kasi sa Price Act. Ang sino mang mapapatunayang sangkot sa illegal price manipulation ay maaaring maharap sa 5 hanggang 15 taong pagkakakulong at mapatawan ng 5,000 hanggang 2 milyong pisong multa. Ang mapapatunayan namang hindi sumusunod sa price ceiling ay mahaharap sa 1 hanggang 10 taong pagkakakulong at mapatawan ng 5,000 hanggang 1 milyong pisong multa. Pero pagtitiyak naman ng pamahalaan, hindi pababayaan ang mga retailers na maaapektuhan nitong price cap. Huwag po kayong mag-alala. Andiyan ang ating Pangulo na uunawaan nito at gagalaw po ang national government tungkol po rito. Lahat ng hinaing ninyo, ito ay dinudulog ng ating pamahalaan. Inutusan na ng Pangulo ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na ilista ang mga retailers at traders na maaapektuhan. Kasabay nito ay ang pagkalkula naman sa posibleng halaga ng lugi na papasanin ng mga ito. Habang ang pambayad naman sa kanilang lugi ay kukunin mula sa Department of Social Welfare and Development. Kahapon, nasimula na rin ng DSWD ang pamamahagi ng tig 15,000 pesos sa mga naapektuhang retailer. Sinabi rin ng Pangulo na yung halaga ng grant will be commensurate doon sa maaring maging epekto doon sa mga small retailers natin. Importante yung speed o yung turnaround namin na kagad ma-finish yung listahan, magawa yung listahan at kami makapag-payout kagad sa mga apektuhan na retailers. Pagtitiyak kasi ng Pangulo sa mga ito. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat, para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Pagbibigay diin pa ng Pangulo,
pansamantala lamang ito. Sa oras kasi na pumasok na ang volume ng mga inani at dumating ang iniangkat na bigas, hahayaan ng muli ang presyo nito sa merkado. Sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Kaya patuloy po ang ating magiging kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga hoarder. Tuloy-tuloy yan. Ang ilang mga grupo ng magsasaka nagpahayag rin mismo ng pagsuporta sa Pangulo. Magiging outcome noon ay makabenepisyo yung ating mga magsasaka. At the same time, kung ang presyo ng yung price ceiling na yan ay hanggang doon lang. So, ibig sabihin, makabenepisyo rin yung ating mga mamimili. Makabili sila ng murang mga produkto o bigas na ibinta ng ating mga kooperatiba. Sana yung tinakdang presyo ng ating Pangulo ang masunod at hindi itatago ng mga retailer or nag-seller na huwag nang taasan yan. Kasi hindi na talaga makaagapay ang mamamayan sa sobrang taas. Bakit nagkakaganon? Hopefully, ang Pangulo natin ay masagkaan ang mga nagtatago para hindi tumaas ng tumaas ang presyo ng bigas. Pangako naman ng Pangulo, patuloy na tututukan ang usapin ng presyo at supply ng bigas, kasabay ng marami pang gampanin tulad ng pakikipag-ugnayan sa iba pang ASEAN member countries para isulong rin ang agrikultura at ekonomiya ng bansa, pati na rin ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Sa aming pagbabalik, tatalakay naman natin ang naging pagdalo ng Pangulo sa katatapos lamang na 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Lalo na ang mga mahahalagang usapin na isinulong ng Pangulo para sa interes ng Pilipinas. Lahat ng yan dito lang sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Sa bilis ng daloy ng mga kaganapan, kailangan mo ng kaagapay na maghahatid ng tapat at detalyadong impormasyon sa ngalan ng puspusang serbisyong publiko. Buong lakas na ihahatid ng IBC News Team ang mahahalagang balita na dapat mong malaman. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa IBC 13. Matagumpay ang pakikilahok ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lamang na 43rd ASEAN Summit sa Indonesia nitong nagdaang linggo. Iba't ibang aspeto ang isinulong ng Pangulo para sa interes ng Pilipinas. Kung ano ang mga ito, sama-sama nating alamin. Sa pagtitipon ng mga lider ng bawat miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ang ASEAN Summit, nagaganap ang mga talakayan at deliberasyon hinggil sa mga issue na kinakaharap ng rehiyon. Kaya naman, ito rin ang itinuturing na pinakamataas na policy-making body sa rehiyon. Kaya bago pa lumipad patungong Indonesia para sa 3 araw na mga pagtitipon, sinabi na ng Pangulo na gagamitin niya ang oportunidad upang isulong sa mahalagang pagtitipon ang interes ng Pilipinas. Una na nga rito ang isyu sa pinag-aagawang bahaging karagatan sa Indo-Pacific region. Ito ang naging sentro ng kanyang pagdalo sa 18th East Asia Summit kung saan binigyang diin ng Pangulo ang kinakailangang pagkakaisa sa pagsunod sa rules-based international order. Aniya, dapat magkaisang tutulan ang marahas na paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia vessels dahil labag ito sa ilalim ng 1987 UNCLOS.
Sabi pa ng Pangulo sa hiwalay na retreat session, The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Pagpapairal din ng international law ang ipinananawagan niya sa 13th ASEAN United Nations Summit at sa 26th ASEAN Summit kasama ang China. The Philippines therefore continues to uphold the primacy of the 1982 UN Convention under the Law of the Sea as the framework within which all activities in the seas and oceans are conducted. We once again reaffirm our commitment to the rule of law and peaceful settlements of disputes. Ikinalugod rin ng Pangulo na may progreso na binubuong Code of Conduct sa South China Sea. We are still committed to defending our sovereignty, our sovereign rights, and the maritime jurisdiction in accordance with UNCLOS. Sa 24th ASEAN Republic of Korea Summit naman, binanggit din ng Pangulo ang pagkabahala sa nagpapatuloy na militarisasyon ng maritime features sa South China Sea. Kaya't sa isa pang summit kasama ang Estados Unidos, South Korea at Japan, pinasalamatan ng Pangulo ang makasaysayang joint statement ng mga bansang ito na nagpatibay sa isinusulong na seguridad at international law sa rehiyon. Patuloy pa niya itong pinuri sa 26th ASEAN Japan Summit kasama si Japanese Prime Minister Fumio Kishida at sa harap naman ni US Vice President Kamala Harris sa ginanap na 11th ASEAN-US Summit. The statement opposes any unilateral attempts to change the status quo in the waters of the Indo-Pacific and the militarization of reclaimed features in South China Sea. It as well expresses concern for the continued illegal, unreported, and unregulated fishing that affects our fisherfolk. Kinilala rin niya ang kamakailang trilateral maritime exercises ng mga Coast Guard ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos na magpapalakas ng kahandaan sa pagresponde sa maritime disasters at pagbibigay ng humanitarian assistance. At sa gitna ng usapin sa seguridad, muling nanawagan ang Pangulo sa pagkakaisa ng bawat bansa upang labanan ang pinakamabigat na banta sa buhay ng tao, ang climate change. Ito raw kasi ang pangunahing humahadlang sa kaunlaran ng mga bansang tulad ng Pilipinas na isa sa lubos na naaapektuhan ng mga kalamidad. Kaya pangako niya, The Philippines will continue to prioritize international cooperation that will make ASEAN climate smart and disaster ready, including through the ASEAN Center for Biodiversity. isa rin sa kanyang isinulong ay ang food security. Kaya sa 26th ASEAN Plus 3 Summit, muli niyang inilatag ang pagpapatibay sa regional food security mechanisms at pagdaragdag ng ibang staple foods bukod sa bigas upang matiyak ang seguridad sa pagkain. Dapat daw tutukan ang mga sustainable na pamamaraan pagdating sa agricultural at food production upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain. Let us forge strong partnerships with key stakeholders in the private sector. Strengthen food security and self-sufficiency by upgrading and expanding the agricultural sector through investments on infrastructure and support farmers and fisherfolk. Pagdating naman sa kapakanan ng mga migrant workers, ibinida ng Pangulo ang suporta ng bansa sa isinusulong na proteksyon sa kanila kasabay ng pagsugpo sa human trafficking. The Philippines championed efforts to immediately operationalize guidelines in protecting migrant workers and family members in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Sa 2026, Pilipinas naman ang mamumuno sa pagsasagawa ng mga pagpupulong na ito. Sabi ng Pangulo, pagkakataon ito para matiyak ang tuloy-tuloy na pag-usad ng mga programa at pagkilos na unang napagkasunduan ng mga pinuno sa ASEAN region. Sa gitna ng mga pagtitipon na yan para sa 43rd ASEAN Summit, ilang bilateral engagements din ang isinagawa ng Pangulo. Sa mga pakikipagpulong na ito, isinulong niya ang interes ng bansa gaya na lamang sa aspeto ng agrikultura at pakikipagkalakalan. Isa sa nakapulong ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang bilateral engagement sa Indonesia ay ang bagong halal lamang na si Cambodian Prime Minister Hun Manet.
Matapos batiin ang bagong halal na pinuno ng Cambodia, ibinahagi ng Pangulo ang layunin niyang mapaunlad pa ang ugnayan ng Pilipinas at Cambodia. We have started to open discussions on trade between our two countries and exchange of information and technology, which is, I think, to the benefit of both our countries. So it is also important that we continue to strengthen our alliance. Partikular din itong binigyan diin ang pagsusulong ng Pangulo sa usapin ng agrikultura. Philippines, we have put the front and center as a priority in our economic planning and transformation, agriculture, especially in the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings. Usapin naman tungkol sa bigas at food security ang ilan sa naging paksa ng bilateral meeting sa pagitan ng Pangulo at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Bahagi kasi yan ng matagal ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Katunayan, 90% ng inangkat na bigas ng Pilipinas noong nakaraang taon ay galing sa Vietnam. Ikinalugod rin mismo ng Pangulo ang alok ng Vietnam na 5-year agreement tungkol sa pag-aangkat natin ng bigas mula sa kanilang bansa. Bukod dyan, napag-usapan rin ng dalawang pinuno ang tungkol sa maritime security cooperation. Partikular ang tungkol sa naging pagpupulong ng Philippines-Vietnam Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns. Matatandaan kasing kapwa pinoprotektahan ng dalawang bansa ang teritoryo nito sa malawak na karagatang inaangkin ng China, ang tinatawag nating West Philippine Sea at EC naman ng Vietnam. Bukod sa agrikultura, trade o pakikipagkalakalan, nagkasundo din ang dalawang pinuno na palakasin ang iba pang aspeto ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Sa bilateral meeting naman ni Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau, pinasalamatan ng Pangulo ang mabuting pagtrato ng Canada sa overseas Filipino workers sa kanilang bansa, pati na ang Filipino immigrants doon. At kasabay daw ng patuloy na pagsusulong ng Canada sa pagkikipag-ugnayan sa ASEAN member countries, tiniyak rin ng Pangulo ang pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas at Canada. Highlight naman ng naganap na bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at South Korean President Yoon Suk-yeol ang napirmahang free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, patuloy ito ng lumalago pang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. The FTA will strengthen our bilateral trade and investment relations with the Republic of Korea, especially as it generates jobs and contributes to the Philippines' value proposition as an ideal regional hub for smart and sustainable investment. Nagkaroon rin naman ng bilateral engagements ang Pangulo sa pinuno ng India at ilan pang heads of states gaya ng US. I also held informal talks with the Japanese Prime Minister Fumio Kishida and US Vice President Kamala Harris on strengthening cooperation in key areas of mutual interest. Isa pa sa bilateral engagements ng Pangulo ay ang pakikipagpulong sa liderato ng Cook Island para sa pagpapalago ng people-to-people relations sa pagitan ng Pilipinas at ng island country na ito. Sa aming pagbabalik, ihahatid namin sa inyo ang tungkol sa ilan pang naging pagpupulong ng Pangulo, kasama naman ang ilang Indonesian companies na nagpahayag ng kagustuhang mamuhunan sa bansa. Lahat ng yan dito lang sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Mga batas na sinusuri, binubusisi sa House of Representatives at Senado. Bantayan po natin tuwing Lunes, 5:30 ng hapon sa programang Ito ang Kongreso. Walang mintis na pagbabalita. Inyong matututukan. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aabot sa mahigit 100 pamilya ang 2 minutong news updates. Ihahatid sa inyo buong maghapon. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13.
Pagtungo rin ng Pangulo sa Indonesia para sa katatapos lamang na ASEAN Summit. Ilang mga negosyante rin sa Indonesia ang nakapulong ng Pangulo na may interes na mamuhunan sa bansa. Ang detalye tungkol dyan ating alamin. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa roundtable discussion sa pagitan ng ASEAN Business Councils ng Pilipinas at Indonesia, pagpapalakas ng mga maliliit na mga negosyante at agrikultura sa parehong mga bansa ang napag-usapan. Ilang Memorandum of Understandings ang naselyuhan sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay dyan ang ugnayan sa pagsusulong ng agri-technology, pagsusulong ng food industry, trade and investment sa kalakalan ng bigas, rice research at pagtugon sa climate change. With strong partnerships, I see many opportunities for ASEAN partner countries and the Philippines to further strengthen our ties in trade and investment. Napakahalaga daw ng mga kasunduang ito, lalo't 97 to 99% ng ekonomiya ng ASEAN member countries ay binubuo ng napakaraming micro, small and medium enterprises. That's where you can see the real purpose of ASEAN. And that is greater collaboration on all areas: agriculture, MSME development, digitalization. Pagpapalakas naman ng digital connectivity sa Pilipinas ang natalakay sa naging pagpupulong naman ng Pangulo at ng mga kinatawan ng Pacific Satellite na Suntara o PSN. Ito ang kauna-unahang satellite-based private telecommunications company sa Indonesia. Bahagi ng napag-usapan ay ang tungkol sa isang satellite na ilulunsad ng kumpanya sa orbit sa darating na Disyembre. Inaasahan kasing makapaglalaan ito ng 13.5 gigabits per second bandwidth para sa Pilipinas. Ino-offer nga sa atin kung interesado tayo, pwedeng mag-partner sa Philippines sa pag-develop ng satellite na yon. Mas affordable sa mga subscribers sa probinsya, mga remote areas ng Pilipinas. Ang Indonesian IT Service Management Company naman na PTWIR, ipinahayag mismo sa Pangulo ang intensyong mamuhunan sa Pilipinas nang aabot sa $20 million sa loob ng 5 taon. Kasama na riyan ang tungkol sa pagsusulong ng Artificial Intelligence o AI. Hand in hand with blockchain and artificial intelligence. Inintegrate nila yung mga technology na yan to develop applications na mapapakinabangan sa pagbibigay ng livelihood o trabaho sa mga tao. Vaccine manufacturing naman para sa mga hayop ang napag-usapan sa pagpupulong ni Pangulong Marcos Jr. at opisyal ng PT Vaccine do Satuan Nusantara. Pag-aaralan din daw ito ng pamahalaan lalo't nakaharap din ang Pilipinas sa avian influenza substrain H5N1 at H5N8. Ipag-ugnayan sila sa UP Los Baños. Kasi kailangan mo para maintindihan kung anong klase yung virus na hinahanapan ng vaccine. I-evaluate yan. O sila na ba yung the best na makapag-provide? Ayon naman sa isang political analyst, malaking bagay ang lahat ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo para sa ating ekonomiya. This move ng ating Pangulo to actually incur and engage countries like Indonesia, especially in getting more and more investment packages. Sa lahat ng mga pakikipagpulong ng Pangulo, milyong-milyong dolyar na halaga ng investment commitment ang naiuwi nito para sa bansa. I'm home with $22 million in investment commitments in areas crucial for our economic recovery efforts, such as agriculture and digital economy. Inaasahan na rin ang paglikha nito ng marami pang mga oportunidad gaya ng karagdagan pang mga trabaho para sa mga Pilipino. Bagamat halos kauuwi lang rin ng Pangulo mula sa pagdalo nito sa katatapos lamang na 43rd ASEAN Summit sa Indonesia, agad ring nagsagawa ng bilateral meeting sa Malacanang ang Pangulo nitong Biyernes, kasama naman si Australian Prime Minister Anthony Albanese, kung saan ilang kasunduan pa ang napirmahan para sa mas malawak na ugnayan ng Pilipinas at Australia. Personal na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Prime Minister Anthony Albanese ng Commonwealth of Australia para sa kanyang 2 araw na state visit sa Pilipinas. Si Albanese ang kauna-unahang Australian leader na bumisita sa bansa mula pa noong 2003.
We are particularly happy to see the leader of Australia here, as it has been a good long 20 years since the last visit from Australia. Mula sa arrival honors, dumiretso rin ang dalawa sa isang bilateral meeting. Dito, napag-usapan ang maraming hakbangin para sa pagpapalago ng ugnayan ng dalawang bansa, gaya na lamang sa aspeto ng defense and security, pakikipagkalakalan, economic at maritime cooperation. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa pagsuporta ng Australia sa claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. You have made very clear that the claims that are being made upon Philippine maritime territory are not valid and have not been recognized and are not in conjunction or consistent with international law. Kung matatandaan, nitong nakaraang buwan lamang ay nakasama ng Armed Forces of the Philippines at US Marine Corps ang higit 1,000 sundalo mula sa Australian Defence Force para sa isang joint exercise sa Zambales. Ang simulation ay tungkol sa pagtutulungan ng tatlong pwersa para sa pagbawi ng isang lupain o isla na inukupa ng kaaway. Bahagi ito ng kauna-unahang Amphibious Land Operation o ALON exercise na naglalayong palakasin ang kapasidad ng bawat bansa para sa pagprotekta ng teritoryo. Sa pamamagitan naman ng pinirmahang Joint Declaration on Strategic Partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia, target ang mas malawak pang pagtutulungan ng dalawang bansa kasama na ang tungkol sa defense and security at paggalang sa international law. This signing of the Joint Declaration on Strategic Partnership signals our mutual commitment to deepening collaboration across a spectrum of areas that are vital to both our countries' growth and prosperity. Australia is honoured to count Philippines as a close friend and from today a strategic partner. Our friendship is underpinned by trust and respect as well as a shared vision for the region. Kaya naman, dalawa pang Memorandum of Agreement ang napirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ang isa ay tungkol sa National Soil Health Strategy, patungkol sa pagsasagawa ng research and development na kinakailangan para sa mas malusog na lupa na magpapabuti naman ang agricultural productivity ng dalawang bansa. Habang ang isa pang kasunduan ay ang pagkakaroon ng work and holiday visa arrangement na naghihikayat ng mga aktibidad na magpapalalim ng kaalaman tungkol sa turismo at kultura ng dalawang bansa. Yan po ang kabuuan ng pagkilos ng Pangulo nitong nagdaang linggo mula sa pagtugon sa presyo ng bigas sa merkado hanggang sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa buong Southeast Asian region. Kaya naman sa mga susunod na linggo, muli niyo po kaming samahan para sa pagtalakay ng marami pang hakbangin ng Pangulo. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.